Mariing kumunot ang noo ni Evan habang binabasa ang resume ng bagong sekretary niya. Pamilyar kasi ang mukha nito sa picture. Bellona Alonde. Sabit niya sa buong pangalan ng babae. Pagkuwan ay nabaling ang kanyang atensyon sa magandang babaeng pumasok, nakasuot ng itim na blazer at slacks. Good morning, sir. I'm Bellona, your new secretary. Nakangiting pakilala nito. Mariin niyang tinitigan ng mukha nito. Have we met before? No, sir. Huminto ito sa tapat ng kanyang lamesa. May isang lipa ang pagitan. Wala kang experience as a secretary, but you studied law. Opo, pero hindi ko natapos. I studied secretarial management for 2 years before taking up political science and proceeding to law. Your credentials are good, but I need an experienced secretary. You're 28 and still struggling to find a promising job? Ngumisi siya at hindi na iwasang husgahan ang babae. Nagdududa kasi si Evan sa credentials nito na tila ba may mali. Pansin niya ang pagtikwas ng isang kilay ng babae. Pilit itong umiti. Credentials are just for the record, sir, but they weren't enough to tell whether someone is excellent at actual performance. Judging me based on my credentials isn't the real CEO's behavior. Ang HR team ng kumpanya niyo ang nag-hire sa akin. At hindi sila nag-demand ng experienced applicant as long as college graduate or may educational background as secretarial job. And one more thing, success isn't based on age or how many achievements you have. Palatak nito na nagpawindang sa kanya. For the first time, may empleyadong confident na kumprontahin siya. Pero sa halip na mainis ay bigla siyang nasabik. I like your confidence, Miss Alonde. Sorry if I underestimated you. Habang wala pa kaming nahahire na experienced secretary, pagtsatsagaan muna kita. My personal assistant can manage all my needs, so I urgently hired the secretary. Seryoso pa rin ang babae na tila ba hindi masaya sa bagong trabaho. I will do my best, sir. Sabi lang nito. You can start your job now. My assistant Rigor will help you. Tumango lang ito at tahimik na lumabas. Napabuntong hininga si Evan at tuwid na umupo. Ilang sandaling naghari sa kanyang isip si Bellona. Maya-maya ay pumasok si Rigor. Sir, sure ka na ba na si Miss Alonte ang bagong sekretary niyo? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Yes, siya lang ang pumasa sa interview. She has the confidence that I need as my secretary. Curious lang ako kasi pamilyar ang mukha niya. Nakita ko rin po minsan sa courthouse si Miss Alonte nang dumalo ako sa hearing ng isa sa abogado natin. Sa courthouse? Nangunot ang noo ni Evan. Opo, pero hindi ko alam kung bakit naroon siya. Nagkatungan tuloy ang kanyang curiosity. Nag-aral ng law si Bellona pero undergraduate. Baka may task pa siya sa courthouse noon as a law student. Guide mo na lang siya, Rigor. Kailangan ma-finalize na ang workflow ko this week bago madagdagan ng paperwork. Sige, sir. Obviously matalino si Miss Alonte kasi nag-o-observe siya. Hindi siya palakibo, pero kung magsasalita man siya, direct to the point. Interesting. Kailangan ko siya sa mga business transactions ko. Babalikan ko muna si Miss Alonte, sir. Paalam ni Rigor. Tumango lamang si Evan at sinimulan na ang trabaho. Samantala, sa unang araw ng trabaho ni Bellona ay napasubo siya sa tambak na paperwork. Hindi tuloy siya makapagsimula sa kanyang misyon. Ay, hindi lang pala mayabang ang Evan na yun. Tamad pa. Angil niya habang nakaupo sa harap ng office table na tambak ng papeles. Maya-maya ay bumalik si Rigor. May dala na namang papeles. Unahin mo palang ayusin itong workflow guideline ni Boss Bellona. Anito sabay abot sa kanya ng itim na folder. Mariing kumunot ang kanyang noo. Can't he organize his own workflow? Umaangal niyang saan. Mahinang tumawa si Rigor. Ngayon lang tinamad mag-ayos ng workflow niya si Boss kasi ang daming ganap sa private life niya nitong nagdaang mga buwan. Naalala naman ni Bellona ang nalaman niyang background ni Evan Monticello. Biyudo ito at balita niya ay nahuli ng asawa na nag-cheat. Kabit pa umano nito ang nagpapatay sa asawa nito. Mukhang okay naman na ang sitwasyon ni Boss. I heard from the news that Sir Evan spent 10 million to prove his innocence about his late wife's death. Anya pagkuwan. Oo, kasi na-pressure si Boss matapos siyang igiit sa kaso ng kapatid ng yumao niyang asawa.
Siya rin ang gumastos para mapakulong ang suspect at mistress niya na dati niyang sekretary. I see. Mabuti na kulong na yung kabit. Oo, at binawi ni boss lahat ng alahas na ibinigay niya sa babae. Hindi na siya nagkomento. Melona, once na naayos mo na ang workflow guideline ni boss, ikaw na magbigay sa kanya kasi may lakad ako. Maya-maya sabi ni Rigor. Tumango lamang siya at sinimulan na ang trabaho. Bago sumapit ang lunch break ay nagtungo si Bellona sa CEO's office, dala ang na-finalize na workflow ni Evan. Sir, narito na po ang workflow guidelines niyo. Anya habang palapit sa CEO na nakaupo sa harap ng lamesa nito. Nagbabasa ito ng papeles. Pakilapag na lang dito. Anito, hindi siya sinipat. Inilapag naman niya ang papeles sa lamesa. Aalis na sana siya ngunit pinigil siya nito. It's almost lunch break. Bilihan mo muna ako ng lunch, Bellona. Pagkuha na utos nito, hindi pa rin siya sinisipat. Anong lunch, sir? Beef steak with baked potato and steamed asparagus. Magtimpla ka rin ng dark coffee. May restaurant sa baba, doon ka na kumuha ng food. Okay po. Hinihintay niya ito na bigyan siya ng pera, ngunit nangawit na ang mga paa niya kakatayo. Umigting ang panga niya dahil sa gigil. Sir, baka abutin kayo ng dinner. Paano ako bibili ng lunch mo wala kang binibigay na pera? Anya, pumalatak na. Natigil sa pagsusulat ang lalaki at gilalas na napatitig sa kanya. Kalaunan ay bahagyang nanangkit ang mga mata nito. Are you nagging at me, Miss Alonte? Anito na mas bakas ang inis sa tinig. No, sir. Pinapaalala ko lang kung ano ang kulang sa utos niyo. Pansin niya ang madalas na pagtaas-baba ng Adam's apple ni Evan. Naging uneasy ito. Sorry, I forgot. You don't need money to get my food. Bibigyan na lang kita ng order slip with my sign na ibibigay mo sa cashier sa restaurant. Anito pagguwan. Hindi niya napigil ang sarili na iikot ang kanyang mga mata. Hindi kasi ayusin ang utos. Sayang ang oras. Pabulong niyang reklamo. What did you say, Bellona? Tanong nito. Narinig siya pero maaaring nagkukunwaring hindi siya naintindihan. Sabi ko baka pumahaba na ang pila sa restaurant dahil lunchtime na. Palusot niya. I will call the restaurant manager. Ipakita mo lang sa cashier ang order slip ko at sila na bahala. Ang coffee machine ay narito lang sa 10th floor. Nagsulot ito sa kapirasong papel at pinirmahan. Paggawa na ibinigay nito yun sa kanya. Nang makuha ang papel ay kaagad siyang umalis. Ang daming arte. Pwede naman pala siyang tumawag sa restaurant manager. Bakit hindi na lang niya ipa-deliver ang lunch niya? Gigil niyang palatak habang papasok ng elevator. Pagdating ni Bellona sa restaurant ay marami ng tao. Dumiretso siya sa counter at ibinigay sa babaeng cashier ang order slip ni Evan. Bellona, hi! Bati ng pamilyar na boses ng lalaki na kumuha sa kanyang atensyon. Napalingon siya sa kanyang kaliwa at namataan niya ang lalaking palapit. Nakasuot ito ng black suit. Attorney Edmond Monticello? Gilalas niyang sambit nang makilala ang lalaki. Saka lang niya naalala na kapatid nga pala ito ni Evan. Naging kaklase niya sa ibang subject sa law school noon si Edmond, pero ahead ito ng 2 taon sa kanya. Long time no see, Bell. Ani Edmond nang huminto ito may 3 talampakan ng agwat sa kanya. Ginupo siya ng kaba sa takot na malaman ni Edmond ang totoong pakay niya sa Monticello Group. Oo nga, hindi na kita ulit nakita after mong gumraduate. Anya. Ikaw, nakagraduate ka na ba sa law? Nagpasya siyang magsinungaling kay Edmond upang protektahan ang kanyang hidden agenda. Hindi Simula kasi nang namatay ang dad ko, maraming problema sa pamilya at nawala ako sa focus. Sayang naman. Pwede ka pa rin magpatuloy. No age limit naman sa pagiging abogado. Teka, narito ka ba para mag-lunch? Hindi, bibili ako ng lunch. Okay. Saan ka pala nagtatrabaho, Bel? Dito. Natanggap ako bilang sekretary ni Evan Monticello. Nanlaki ang mga mata ni Edmond. Seriously? Sa dami ng pwede mong maging trabaho, sekretary pa talaga ng kapatid ko. Amused nitong saad. Ngumisi siya nang mahalata na tila may mali sa relasyon ni na Edmond at Evan. Bakit? May problema ba sa pagiging sekretary ni Evan, Edmond? Wala naman. Nanghihinayang lang ako kasi hindi mo tinapos ang abogasya. Marami pa namang pagkakataon.
At sabi mo nga walang limitasyon ng edad sa pag-aaral ng abogasya. Kung sa bagay nga. Pero good luck na lang sa new job mo. I hope you will not fall for my brother. Ngumiti pa ito na may sarkasmo. Your cheater brother? You know that? Of course. Lahat ng nagiging boss ko, inaalam ko ang background. Good. You deserve the best, Belle. Maraan tinapik nito ang kanyang balikat bago siya nilagpasan. Nang makuha ang lunch ni Evan ay bumalik agad sa 10th floor ng gusali si Bellona. Dumaan siya sa coffee room. Let this coffee make you realize how bitter my life has been since you ruined my father's company, Evan. Tigil niyang usal habang nagtitimpla ng kape. Isinama niya sa food serving tray ang tasa ng kape at bumalik sa CEO's office. Narito na po ang lunch niyo, sir. Anya habang palapit sa lamesa ng CEO dala ang tray ng pagkain. Nakaupo pa rin sa harap ng lamesa si Evan, nagtitipa sa laptop. Thanks. Mag-lunch ka na rin. Anito, hindi siya sinipat. Okay po. Inilapag niya sa lamesa ang tray ng pagkain at lumabas. Kung kailan nakalabas na siya ay narinig niya ang pagdawag sa kanya ni Evan. Pasigaw pa. Humagigig siya nang maisip na maaaring natikman na nito ang kape. Nagkunwari siyang walang narinig at tuluyang lumula ng elevator. Napamura naman ng malutong si Evan matapos matikman ang kape na tinimpla ni Bellona. Bellona! Muling tawag niya sa babae, pero hindi na ito bumalik. Gutom na siya kaya hindi na lamang siya nagkape. Kinabukasan ng umaga na ulit nakita ni Evan si Bellona dahil pinareport niya sa office. May utos po ba kayo, sir? Seryosong tanong ni Bellona nang makalapit sa kanya. Sinuyod niya ito ng tingin. Itim na blouse with collar at black slack pants ang suot nito. Nakalugay ang gabewang nitong buhok na itim at maalon. It's obvious that you love black stuff, but I don't think you love dark coffee too, Miss Alonde. Anya. Actually, I love dark coffee with no sugar, sir. Umiting ang panga niya sa gigil. So you used your coffee preference for my coffee yesterday? Pinapabalik kita sa office ko pero hindi ka nagpakita. You missed my calls in your office too. Sorry, sir. May pinarush na documents kasi sa akin si Rigor at hindi ko napansin ang pagtunog ng phone ko sa kabilang table. And about the coffee, honestly, I never prepare coffee for other people. So I used my taste. Paliwanag nito. Every meal I have coffee. And as my new secretary, serving me coffee every morning or whatever I request is part of your job. At dapat may initiative ka rin magtanong kung anong timpla ng kape ang gusto ko. I apologize, sir. Bigla niyo kasi akong tinambakan ng gabundok na paperwork kahapon kaya doon lang napunta ang focus ko. Okay, let's move on. Ipagtimpla mo ako ng kape. 1 teaspoon dark coffee with half teaspoon brown sugar or honey. Kalahating hot at kalahating cold water ang gamitin mo para mainom ko kagad ng kape. Anya, nagbigay na ng detalyadong instruction sa sekretarya. Noted, sir. Kung wala na kayong idadagdag, pwede na ba akong umalis? Sige na. Umalis naman ang babae. Si Rigor naman ang pumalit. Inabot sa kanya ang 5 patong na file folder. Sir, sa Sabado na ang grand opening ng pinarenovate niyong resort and casino sa Alabang. Imporma ni Rigor. What about the company name? Napalitan na po, na-forward ko na kay Bellona. Available ka ba sa Saturday? Sorry sir, hindi ako makakadalo kasi kailangan ko samahan ng asawa ko sa ospital. Nakaschedule kasi sa araw na yun ang CS niya. Si Bellona na lang palang isasama ko. At speaking of Bellona, nakabalik na ito dala ang kanyang kape. Tahimik itong lumapit sa kanya at inilapag sa lamesa ang tasa ng kape. Babalik na po ako sa office ko, sir. Paalam ng babae. Tumango lamang siya pero pasimple niya itong sinundan ng tingin. Pagkuwan ay kinuha niya ang tasa at tinitigan ng laman. What the hell is this? Kulot noong tanong niya nang mapansing may nakalutang sa kape. Sinilip din ni Rigor ang laman ng tasa. Buong kape ata yan, sir. Anito. Impit siyang napamura dahil malamig din ang kape. Malamig pa sa bangka itong kape. Nilagyan ba ito ni Bellona ng hot water? Sabi ko half hot, half cold water ang ilagay niya eh. Angal niya. Tatawagin ko po ba si Bellona, sir? Ani Rigor. No need. Kumuha ka na lang ng konting hot water.
Matamis din ang timpla niya sa kape. Hindi pa ata nahalo kaya buo ang kape. Sige po. Lumabas na si Rigor. Kaping-kape na siya pero hindi niya mainom ang kape dahil malamig. Sa lahat ng naging sekretary niya, si Bellona lang ang hindi natatakot magkamali. Mukhang wala rin itong takot masisante. Baka kaya iilan lang ang employment record niya kasi hindi siya tumatagal sa trabaho. Kung tatanggalin ko siya, matatambakan na naman kami ng trabaho. At least she did her job faster than my previous secretaries. Anya na naguguluhan. Bumalik naman kaagad si Rigor dala ang isang basong hot water at may kutsara rin. Sabihin mo kay Bellona na siya ang isasama ko sa Sabado, Rigor. Pagkuha na utos niya sa assistant. Yes sir, maiwan ko na po kayo. Tumango siya at humigop ng kape. Nang makaalis si Rigor ay nag-check siya ng CCTV footage sa kanyang laptop. Inuna niya ang footage sa ground floor kung nasaan ang restaurant at iba pang public facilities. Wait, bakit araw-araw ata rito si Edmond? Is he meeting someone here? Curious niyang tanong nang mahagip sa CCTV footage ang kanyang kapatid na isa sa kaaway niya. Na-check din niya ang lumang records at sa loob ng restaurant ay nakita sa footage na kausap ni Edmond si Bellona. They know each other? Gilalas niyang sabi. At maya-maya nga ay may unexpected visitor siya, si Edmond. Kamuntik pa siyang magmura dahil sa biglang pagsulpot nito. Can't you knock on the door first? Irritabling untag niya sa kapatid. Umatras naman ito pabalik sa pintuan at kinatok ang sensor glass door. Alam talaga nito kung paano painitin ang kanyang ulo. Your office door is a sensor, brother. Even a thief can barge in. Anito na may sarkasmo. Lumapit din ito ulit at inabot sa kanya ang itim na folder. What is that? May iritasyon pa ring tanong niya. Can't you see? It's a folder. Pilosopong tugon nito. Umigting na ang panga niya sa gigil. Marahas niyang kinuha ang folder at binuklat. Approved petition yon para sa pagpapaalis ng mga taong nakatira sa palibot ng old hotel sa Alabang. So, can we demolish the hotel? Anya pagkawan. Yes, but you need to deal with those people who built small houses around the hotel's premises. Ako nang bahala sa security personnel, Evan. And why are you helping me? I thought you had nothing to do with the Monticello Estates issue. Dad asked me to do it. Habang nakatitig siya sa papeles, ay naisip niya bigla si Bellona. Pagkuwan ay tinawagan niya ito at pinapupunta roon. Bago makaalis si Edmond ay dumating si Bellona. Pero natrap ito sa harap ng kanyang kapatid. Attorney Edmond, naparito ka. Nakangiting bungad ni Bellona sa binatang abogado. Nahuli ni Evan ang pagngiti nito na first time niyang nakita. Hello again, Bell. Mukhang may dahilan na ako para mapadalas ang pagbisita rito Ani Edmond. Pag-aari ng pamilya mo tong kumpanya, of course mapapadalas ka talaga dito. I'm just a part owner of this company. My older brother controls the entire empire. Sa pagkakataong yon ay nabaling kay Evan ng atensyon ni Bellona. Nagpaalam din dito si Edmond kaya tuluyang lumapit sa kanya ang dalaga. Bakit niyo po ako pinatawag, Sir Evan? Tanong nito, seryoso na. We will talk about those people who live in one of our company's properties. Matagal na kasi yung lumang hotel at nagka-problema sa papers kaya hindi namin magalaw. I acquired the company 2 years ago, pero biglang umapila ang part owner. Do you mean the Vigo Hotel, sir? Namangha siya dahil alam nito ang hotel. Yes. And how did you know about the hotel? Nadadaanan ko kasi ang hotel na yun sa tuwing uuwi ako ng Alabang. Doon nakatira ang tatay ko noon kaso namatay siya 2 years ago. I see. Saan ka pala nakatira ngayon? Dito lang po sa Makati. Where's your mother? Nasa Hong Kong siya. Nakapag-asawa siya ron. Okay. Since you know the Vigo Hotel, I will assign you and Rigor to process the demolition of the hotel. Napatingin siya sa kanang kamay ng dalaga na kumuyom. Are you okay, Miss Alonte? Tanong niya. Opo. Mabilis nitong tugon. Kalmado na rin ang kamay. Bumalik ka na sa office niyo. Tumango lang ito at tahimik na lumisan. Halos madurog naman ang mga bagang ni Bellona sa gigil habang pabalik siya sa opisina nila ni Rigor.
Hindi ako papayag na makuha mo ng tuluyan ng Vigo Hotel, Evan. Unang kumpanya yun na naitayo ng tatay ko. Nanggagalaiting palatak niya. Isa ang Vigo Hotel sa 5 kumpanya na itinayo ng biological father niya. Pero 3 years ago ay biglang nagkaproblema at sabi ng nanay niya sinadya ni Evan na mabankrupt ang kumpanya upang madali nitong makuha. Pagdating niya sa opisina ay nadatnan niya si Rigor na nakaupo sa harap ng kanyang office table. Inaayos ko na rito ang files na uunahin mo kasi kasuhin, Belona. Ani Rigor. Ano bang uunahin natin? Dadalo pa kamo kami ni boss sa opening ng hotel sa Alabang. Anya, irritable pa rin. Ang tututukan natin ay ang Vigo Hotel. Ito ang matagal ng problema namin kasi magulo ang record. Kung malinis yung nakuha ang Vigo Hotel, hindi dapat kayo umabot ng taon bago yung nagalaw. At saka, hinayaan nyo kasing tirahan ng ibang tao sa palibot ng hotel. Nakabukod ang right ng kumpanya at hindi lang iisang tao ang owner. Hindi namin mahanap-hanap ang taong yun. May anonymous na nag-file ng appeal sa korte. Iginiit na hindi pumirma ang part owner sa business agreement. Iginiit nila na peke ang pirma sa papeles na hawak ni boss. Pero sabi ng dating may-ari bago to namatay, nabigyan na raw niya ng shares ang part owner nung naibenta ang hotel. Naibenta ang hotel? Hindi ako kasama sa negotiation pero yun ang sabi ni Sir Evan. Iginiit ng part owner na iba ang pirma nito kumpara sa nasa agreement. Ang totoo kasi ay nanay niya ang part owner ng hotel. Bago siya ipinanganak ay naghiwalay ang parents niya. Kaya ilang taon bago niya nakilala ang biological father niya. Meaning, hindi pa opisyal na pag-aari ng Monticello ang Vigo Hotel, Rigor? Inaasikaso na ng lawyers ang issue sa property. Yung mga nakatirang tao pala sa paligid ng hotel ay mga dating empleyado na pinatira ron ng part owner. Alam ni Belona ang kwento ng Vigo Hotel, kaya hindi siya papayag na tuluyan yung makuha ni Evan. Sabado ng gabi ay late na dumating si Belona sa bagong hotel ni Evan sa Alabang. Sinadya niya yon para asarin ng CEO. You're late, Belona. Hindi ka talaga marunong sumunod sa instruction. May iritasyong bungad sa kanya ni Evan nang lapitan niya ito sa gitna ng ballroom hall. Sorry sir, nahirapan kasi ako makasakay ng jeep at traffic. Alibay niya kahit ang totoo ay nagtaxi siya. One more mistake and I'll fire you. Sumimsim ito ng wine sa hawak nitong kopita. Hindi ko naman po hawak ang sitwasyon. Maaga akong umalis ng bahay. Fine, I will spare you this time. Once nakahanap kami ng mas magaling na sekretary, hindi ko na palalagpasin ang mga pagkakamali mo. Patago siyang umisi. Ang totoo ay kakuntsaba niya ang HR manager ng Monticello Group. Sinasadya nila na walang ma-hire na matinong sekretary. Sir, my duty is to do the company's task, and I think my mistakes are not related to my actual duties. Depensa niya. Kunot noong tinitigan siya ni Evan. Galing mo talaga mga tuwiran, Belona. But as your boss, I have the right to give you tasks outside your regular duties. You will be paid for your overtime. Anito. But I didn't ask for the overtime, sir. Pansin niya ang pag-igting ng panga ng CEO. Of course, inaral niya ang personality ng lalaking to. Evan can't hold anger for so long. You're impossible, Belona. But since you didn't refuse to accompany me here, you need to do whatever I want. Anito pagkuwan, tila sumusuko na. Ano po bang ipapagawa niyo sa akin? You will handle investors' questions and give them the details about partnerships. Na-endorse na naman siguro sa iyo ni Rigor tungkol sa hotel na to. Opo, at dala ko ang business partnership proposal na binago ko kahapon. Bakit mo binago? Outdated na kasi ang ibang terms sa partnership contract. Some terms are no longer supported by law. Kung patuloy niyong gagamitin ng terms na yon, maaari kayong magkaproblema sa future. Natitigilang tinitigan siya ni Evan sa mga mata. How did you know that? Manghang untag nito. Napalunok siya ng laway. Nakalimutan niyang hindi pala siya abogado sa harap ni Evan. Nakalimutan niyo na ba na nag-aral din ako ng law? Kahit hindi ako nakatapos, nagagamit ko naman ang pinag-aralan ko. Palusot niya. Oo nga pala. That's what makes you more capable as my secretary. You understand the law and apply it to our business contracts. Pilya siyang umiti. Sinadya niyang gamitin ang kaalaman niya sa batas para kahit pasaway siyang sekretary,
ay hindi siya basta mapapalayas ni Evan at may bago siyang tricks para mapaamo ito. Sir, baka nagugutom ka na. Ikukuha kita ng food. Anya, iniba na ang usapan. Actually, kanina ko pa gustong kumain, kaso hindi ko maiwan ng mga investor. Maupo ka na lang muna, sir. Ano bang gusto mong kainin? Ayoko ng rice. Meat with vegetables na lang. Noted, sir. Iniwan na niya ang CEO at lumapit siya sa buffet table. Natulala siya sa dami ng mga pagkain doon. Ang totoo, pagkain lang talaga ang habol ko dito. Anya habang nagsasali ng pagkain sa malaking ceramic dining plate. Nang mapuno ng pagkain ang 2 plato, ay hinanap niya si Evan. Natagpuan niya ito na nakaupo sa harap ng round table. May kausap na lalaking Amerikano. Lumapit siya sa mga ito. My secretary is here. She can discuss the investment with you. Sabi ni Evan sa kausap. Sinipat siya ng lalaki. Bata pa ito. Dagli itong tumayo at gusto siyang kamayan. Inilapag muna niya ang mga plato sa lamesa at kinamayan ng Amerikano. Hi sir, I'm Bellona Alonte, Sir Evan's secretary. Nakangiting pakilala niya. Nice to meet you, Miss Alonte. I'm Stanley Moore. I want to invest in some Monticello companies. Can you give me some details about investments? Anang lalaki. Sure, let's sit first. Nang umupo ang lalaki ay umupo na rin si Bellona. Pinaliwanag niya rito ang investment process. I'm just worried about the company's reputation. My sources told me everything about the Monticello Group leader's backstory. And the company lost $1 billion in assets because of the CEO's cheating issue. Maya-maya ay sabi ni Stanley. Natigilan siya at napatingin kay Evan na bigla ring natigil sa pagsubo ng pagkain. Pansin niya ang pag-igting ng panga nito. Mr. Moore, about the CEO's previous scandals, those are the lawyers, and our CEO proved his innocence regarding his late wife's death. I think the company has nothing to do with the CEO's private affair. Although it affects the company's reputation, our CEO has changed. Everyone makes mistakes, even you, Mr. Moore. Depensa niya. But cheating is not a mistake. Giit ni Stanley. I know. But we can't judge someone's well-being because of a single sin. Maybe he has reasons. Pero sa loob-loob niya ay gusto niyang gatungan ang pag-uusig ni Stanley kay Evan tungkol sa cheating issue nito. Ewan ba niya kung bakit dinidepensahan niya ang hangal na to? Enough. If Mr. Moore can't accept my ruined reputation, let him decide. We're not forcing him to invest with us. Apela naman ni Evan, pero tansyado ang emosyon. Sir, Mr. Moore was making sure his investment wouldn't be wasted. Ani Bellona. I understand. But if he wants his money safe, he can ask for a separate contract with his own terms that will apply. Binalingan ulit ni Bellona si Stanley. Mr. Moore, the Monticello Empire runs hundreds of companies worldwide. Mr. Evan Monticello is not the sole owner of the empire. He has 5 brothers handling different business fields. Evan is just the head of the empire and holds the largest stock. The majority of the companies are under his management. We run the main office, so investors come to us first. If you invest with us, you will get benefits from all the Monticello companies. Paliwanag niya sa lalaki. Tatango-tango lang ang Amerikano. Humingi ito ng inumin sa dumaang waiter. May pagkakataon si Bellona na kumain habang hinihintay na magdesisyon si Stanley. Pansin niya na kalmado na si Evan, pero hindi na inubos ang pagkain nito. Humingi ito ng whiskey sa waiter. Give me the investment contract, Miss Alonte. I want to read the terms and conditions first. Maya-maya ay ani Stanley. Napangiti ang dalaga at dagling kinuha ang investment contract sample sa dala niyang handbag. Inabot niya yon kay Stanley. Do you want whiskey, Bellona? Tanong naman ni Evan. Wine lang sa akin, sir. Anya. Nagbukas ng bote ng red wine si Evan at nagsalin sa isang kopita. Pagkuha ay inabot nito sa kanya ang baso. Natitigilang sinipat niya ang baso. Thanks. Anya na nautal pa. Once napapirma mo ng investment contract si Mr. Moore, may bonus ka, trip to Japan ticket, Bellona. Ani Evan na nagpawindang sa dalaga. Talaga, sir? Bigla siyang na-excite.
Yes, you did great job. Hindi ka lang magaling na sekretary. Pwede ka rin sa PR team. I'm just curious. How did you learn some accurate details about my family? Napalunok siya at naging uneasy. Ilang buwan din siyang nag-research tungkol sa Monticello Group para malaman kung paano niya pababagsakin sana ang mga ito. Inaral ko po lahat tungkol sa kumpanya para hindi ako mahirapan sa trabaho. Tugon niya. And you're good at research. Siguro pati ikaw ay dismayado sa cheating issue ko. I can't deny that, sir. I hate cheaters. Nabiktima ka na rin ba ng cheating? Napahigpit ang kapit ni Bellona sa kutsara nang maalala ang first boyfriend niya na nag-cheat. Nalaman niyang two-timer pala ang loko. Oo, niloko ako ng first boyfriend ko noon. Turan niya pagkuwan. Biglang tumahimik si Evan. Nabaling naman ang atensyon ni Bellona kay Stanley na tapos nang basahin ang kontrata. I will sign the contract, but I want my investment in hospitality industry companies. I will start with $1 million. No lock-in contract if possible. Ani Stanley. Ibinalik na sa kanya ang sample contract. Okay, sir. I will prepare your contract. You can sign the contract in the CEO's office during office days. Ani Belonia. Thank you. Maya-maya ay nagyaya ng uminom ng alak si Stanley. Napasubo na ring uminom si Evan. I don't have driver. Can you drive me home, Bellona? Tanong ni Evan makalipas ang halos isang oras na kwentuhan kasama si Stanley. Umalis na ang Amerikano. Hindi mo na ba talaga kayang mag-drive, sir? Tanong ni Bellona. No, nahihilo ako. Marunong ako mag-drive ng kotse pero expired na ang driver's license ko. That's okay. Alas 10 na rin naman, wala nang traffic. Sige. Tumayo na siya at isinukbit sa kanyang balikat ang handbag. Pagkuwan ay inalalayan niya patayo si Evan. Isinuksok niya sa bulsa nito ang cellphone nito na tanging dala nito. Nasaan ang susi ng kotse niyo, sir? Tanong niya habang palabas na sila ng ballroom hall. Nasa bulsa ng suit ko sa loob. Tugon nito. Huminto pa sila sa lobby at kinapa niya ang susi sa loob ng coat nitong itim. May bulsa sa loob ng coat pero sa halip na susi ang kapain niya ay ang matipunong dibdib nito ang nadama niya. Iba na ata yung kinakapa mo, Bellona. Reklamo ni Evan. Matabang siyang ngumiti nang biglang uminit ang pakiramdam niya sa muka. Nakapa rin niya ang susi at kinuha. Nakuha ko na ang susi, boss. Anya. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang akay niya si Evan. Pagdating sa parking lot, ay kaagad binuksan ni Bellona ang kotse nito. Gusto nitong umupo sa passenger seat kaya doon niya ito dinala. Alam mo na ba ang bahay namin, Bellona? Alam ko pong address pero hindi ko pa napuntahan. May navigator system naman siguro ang kotse mo. Anya, umupo na rin siya sa harap ng manibela. Yes, but do you know how to use the navigator system? Pilit siyang ngumiti dahil hindi niya kabisado ang high-end car na katulad ng kotse ni Evan. Marunong ako sa ibang kotse pero mas high-tech kasi itong sayo. Anya habang nakatitig sa touchscreen operating system ng kotse sa ibaba ng dashboard. Maya-maya ay napakisdot siya nang hawakan ni Evan ang kanyang hintuturo at itinutok sa screen ng system dashboard. Click this. Anito, idiniin ang kanyang daliri sa napili nitong application. Nawala siya sa focus dahil sa biglang paghurumentado ng kanyang puso. Ayan, activated ang navigator system ng kotse. Input mo lang ang eksaktong address. Ani Evan, binitiwan din ang kanyang kamay. Sinunod niya ang sinabi nito. Nang maibigay na ang detalyeng hinihingi ng navigator, ay nagmaneobra na siya ng kotse. Umidlip ka muna, sir. May 25 minutes pa ang biyahe natin ayon sa navigator. I can't sleep. Marami akong iniisip. Anito habang tuwid ang upo at nakahindig ang ulo sa headrest ng upuan. Ano naman pong iniisip mo? I know no matter what I do, my ruin reputation won't easily vanish from people's minds. Huwag ka magagalit, sir. Curious lang ako kung bakit pinili mong mag-cheat. I mean, kasal ka na noon at hindi naman siguro nagkulang ang asawa mo. Anya na nagpamulat sa mga mata ni Evan. Sinipat siya nito pero kalmado. Inaamin ko, hindi talaga ako satisfied sa married life ko noon.
Nabuntis ko ang late wife ko dahil sa kalasingan at hindi ko siya gusto. My mistress was my first love and we've been together since college. I built dreams with her, but a one-night mistake ruined everything. Priority kasi ng pamilya namin ang clean reputation, pero ako ang unang sumira nun. I felt guilty when I realized I had broken the woman who truly loved me. Hiniwalayan ko rin noon ang mistress ko, pero nung namatay ang asawa ko, bumalik siya. She comforted me, pero ang pagbabalik pala niya ay kasama sa plano niya. She planned my late wife's death. I trusted her, but she betrayed me too. She doesn't love me at all. She was just after my wealth and a title as Mrs. Monticello. Seryosang kwento nito. Sa tagal mong karelasyon ng mistress mo, hindi mo man lang ba nahalata ang totoong motibo niya? I doubted her before because she demanded expensive gifts. Pero dahil siya lang ang higit na nakakaintindi sa struggles ko, nag-rely ako sa kanya. My late wife didn't give the comfort I wanted. She refused to understand my rebellion at mas nagtitiwala siya sa ibang kapatid ko. I felt insecure about my brother's spotless reputation in public. I was the villain in their eyes. But what people didn't know was that all of us has dark secrets. Nataong ako lang ang obvious kaya sa tingin nila, ako ang pinakamasama. Sandali niyang tinitigan si Evan at hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng simpatya rito. Hindi mo rin masisisi ang mga tao na husgahan ka kasi lantaran ng mga maling gawain mo. I heard from other business owners that you acquired some companies through dirty tricks. Ani Belona. Ngumisi si Evan. Do you believe that? Minsan oo, kasi nakapagtataka rin kung paano mo nakuha mga kumpanyang may komplikadong records. Are you referring to the Vigo Hotel? Oo, kasi ilang taon mo nang nakuha ang main companies. Pero yung pinakaluma at matagal ng close ay hirap kang magalaw. Dahil sa part owner na pilit binabaliktad ang kwento, pinipilit niya na hindi siya agree sa pagbenta ng founder ng hotel. Nakuha na naman niya ang shares niya. Humigpit ang kapit ni Belona sa manibela. Kung natanggap ng nanay niya ang shares, dapat ay nasa kamay niya yon dahil siya ang tanging tagapagmana. Ibig sabihin yan, walang balak ang part owner na isuko ang hotel. Komento niya makalipas ang ilang minutong katahimikan. Wala siyang laban. Teka, bakit interesado ka sa issue ng Vigo Hotel, Belona? Anito at bigla siyang inusig. Naging uneasy naman siya. Gusto ko lang malaman ang buong detalye ng hotel, sir. Palusot niya. I see. Pero na-amaze pa rin ako sa knowledge mo about Monticello, Miss Alonte. Para bang may access ka sa private life namin? Na-curious lang ako kasi isa ang Monticello sa pinakamalaking business empire sa bansa at kilalang may pinakamalinis na reputasyon, maliban sa'yo. Pinakon niya si Evan ng mariing titig. Do you really believe I'm the worst in my family? Ikaw lang naman ng may office na bad record eh. Kung cheating issue ko lang ang basehan mo, I disagree. Hindi ako nag-deny about cheating at pinagsisihan ko na yun dahil nabiktima rin ako ng pagtataksil. And do you have any idea why I chose to trust other people rather than my family? Sinipat niya ito. Why? Because my family betrayed me too. Nawindang siya at binagalan pa ang pagmamaneho dahil nawala siya sa focus. Anong ibig mo sabihin, sir? Curious niyang tanong. I sinned because I trust the wrong person. Kasi akala ko mas okay yun kaysa pilitin ko ang pamilya ko na aminin kung ano ang mali sa amin. I thought I was the bastard. Nabunga ng pagtataksil ng parents ko. Teka, paano mo nasabing nagtaksil ang parents mo? I mean, my dad cheated too. Iba ang nanay ko. So, totoong anak ka sa labas? No. My biological mother was the legal wife. The first wife. Sa nag-resign na maid ko pa nalaman yun. Ang kinikilalang nanay ko ngayon ay kapatid ng totoo kong nanay. Akala kasi ni daddy ay hindi mabubuntis ang nanay ko kasi may sakit. Kaya nagkasundo sila sa surrogacy at kapatid ni mommy ang surrogate mother. Pero natuklasan ng nanay ko na hindi surrogacy ang nangyari, kundi pinagtaksilan siya ni daddy at ng kapatid niya. At noong nabuntis ang kapatid niya at ng anak, saka lang nabuntis ang nanay ko. Pero namatay siya nung pinanganak ako. Dad and my current mother promised to raise me better than their children. Kaya ako naspoil nila ng husto dahil sa paraang yun nila mahahandle ang guilt nila. Then my dad married my mother's sister. So nabura ng tuluyan ng nanay ko sa kasaysayan ng Monticello.
Biglang nangilabot si Belona sa kanyang natuklasan at sa pagkakataong yun ay hindi na niya mahanap ang galit niya sa puso para kay Evan. Pero bakit hindi sinabi sa iyo ng parents mo ang totoo, sir? O sisa niya? Yan nga ang kinasama ng loob ko. 32 na ako pero hindi pa rin nila sinasabi sa akin ng totoo. Ang mas masakit pa, lahat ng kapatid ko alam yun. They're silently taking me down. Makasarili ako sa paningin nila. Ang hindi nila alam, ako ang bumabangga sa mga sakuna na sasalakay sana sa pamilya namin. Nilulunok ko na lang ang negative impression ng mga tao sa akin. Nag-focus ako sa pagpapalago ng business at wala na akong pakialam sa relationship status ko. Wala na rin namang babaeng papatol sa akin. Na-focus ang tingin ni Belona sa kalsada, ngunit ramdam niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso kay Evan. Wala naman siyang pakialam sa cheating issue nito kasi gusto lang niyang mabawi ang kumpanya ng kanyang ama. If you really change, people will notice that, sir. May ibang tao lang na sarado ang isip na kahit nakikita na nila ang katotohanan ay ayaw tanggapin ng pride nila. Everyone deserves another chance. And hearing your side of the story made me realize you're not bad at all. Anya pagkuwan. Thank you for your understanding and empathy, Belona. Kahit hindi ako sure kung naniniwala ka talaga sa sinabi ko. But all I said was right. Actually, I never tell my story to anyone, especially to my employees. I stopped trusting people since the woman I loved and trusted for many years betrayed me. So wala kang tiwala sa akin? At first, I doubted you for some reason. Naisip ko rin minsan na baka espiya ka ng mga kalaban kong kumpanya. Sa totoo lang, simula nang nagkagulo, palagi na ako napaparanoid. Na baka may makilala ulit akong babae na kagaya ni Valerie, ang ex-con trader. Nilamon naman ng guilt si Belona nang maisip ang dahilan kung bakit nagpanggap siyang sekretary ni Evan. Pero nanindigan pa rin siya sa misyon. Saka na siya magtitiwala kay Evan once napatunayan niyang inosente talaga ito. Hindi rin kita masisi, sir. Pero kung palagi kang ganyan, wala talagang magtatagal na sekretary mo. Siguro kung matuklasan mo na may hidden agenda rin ako, siguradong palalayasin mo ko, no? Tumawa ng pagak si Evan. Ano naman ang hidden agenda mo, Belona? Like, baka totoong espiya ako. Napalakas ang tawa nito. Honestly, since I noticed you're concerned about my reputation, I suddenly stopped doubting you. No one stands up for me when someone is questioning my reputation. Sandali siyang natigilan nang mapagtanto na nagtitiwala na nga sa kanya si Evan. Dapat ay matuwa siya dahil madali na niya itong mapapabagsak. Pero bakit bigla siyang kinakabahan? Sir, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kasi kung wala mag-i-invest sa kumpanya mo, maaapektuhan kaming empleyado. Pagkuwan ay palusot niya. I see. But thank you for defending me from Mr. Moore earlier, Belona. You're gradually taking me out of my unending anxiety. As I promised, you will get a bonus and a trip to Japan. Bigla siyang nasabik nang ipaalala nito ang bonus. Salamat, sir. Pero sino naman na makakasama ko sa Japan? You can go with me next week. Bibisitahin ko kasi ang main branch ng electronic company sa Tokyo. Makisabay ka na sa private jet ko. Wow, sige sir. May passport naman ako. Ako na ang bahala sa tourist visa mo. Pero dapat masecure mo muna ang investment ni Mr. Moore, ha? Consider it done, sir. Malapad siyang umiti. Nang muling sipati ni Belona si Evan, ay natigilan siya nang mapansing nakatitig ito sa kanya. Umalab bigla ang pakiramdam niya sa kanyang muka. Ngayon ko lang na-appreciate ang ganda mo, Belona. Una kasi para kang kontrabida sa mga romance drama. Pero habang tumatagal na tinititigan kita, pansin ko na may signature beauty ka na hindi nakakasawang tignan. Ani Evan na nakangiti. Napalunok siya ng laway at hindi malaman ang sasabihin. Bigla kasing sumikdo ang kanyang puso. Lasing ka na nga, sir. Hindi mo na napag-iisipan ng mga sinasabi mo. Aniya nang makabelo ng lakas ng loob. Mahinang tumawa si Evan. Lasing ako pero hindi ako katulad ng iba na hindi alam ang ginagawa o sinasabi. Pero ang emosyon mo ay hindi basta nakokontrol ng isip. I agree. May sariling desisyon talaga minsan ng puso. Kahit ayaw ng isip natin sa isang bagay, minsan puso na ang nagpapasya. Hindi siya umimik nang maisip na nadadaig na nga ng puso niya ang kanyang isip. Distracted na siya ng biglang closeness nila ni Evan. Hindi niya yun pinlano. Kusang naging open sa kanya ang binata. Focus, Belle. Huwag kang lalambot.
Saway niya sa sarili. Binilisan niya ang pagmamaneho. Paano pala ako uuwi nito, sir? Baka wala na ako masakyang taxi. Anya nang maalala na malayo sa bahay ni na Evan ang bahay niya. Kung sa bahay ka na lang kaya matulog, wala namang pasok bukas. Hindi pwede. Baka isipin ng parents mo may relasyon tayo. Ngumisi ito. Alam naman nila na sekretary kita. At sa kagabi na, hindi ka rin papayagan ng parents ko na umuwi. Tatanggi pa sana si Bellona, ngunit naisip niya na magandang opportunity yon upang mas makilala niya ang Monticello family. Payag ako pero maaga akong uuwi bukas kasi maglalaba pa ako. Anya pagkuwan. No problem. Pagdating sa Monticello compound ay namangha si Bellona dahil sa lawak ng property. Ilang minuto pa ang tinahak nila bago nakarating sa 3 palapag na mansyon. Narito na tayo, sir. Anya nang maihinto ang kotse sa malawak na parking area sa tapat ng mansyon. Nang lingunin niya si Evan ay nakapikit ito. Inalog niya ang balikat nito. Naalimpungatan pa ito at bigla siyang hinila sa kanang braso. Hindi siya nakahuman nang masubsob siya rito at panandaliang naghinang ang kanilang mga labi. Natigilan siya nang biglang kumabog ang kanyang dibdib. Bellona? Manghang sambit ni Evan ngunit hindi pa rin siya magawang pakawalan. Nang mahimasmasan ay tinukod niya ang kanyang isang kamay sa matipuno nitong dibdib, sabay tulak sa kanyang sarili palayo. Sorry, hinila mo kasi ako kaya nasubsob ako sa'yo. Anya na nababalisa. Naging uneasy rin si Evan. It's my fault. Anito pagguwan, napalingon na sa labas. Binuksan na niya ang pinto at nagmadaling lumabas. Pinagbuksan din niya ng pinto si Evan at inalalayan palabas. Gising pa siguro ang maid. Ipapahanda ko na lang ang guest room para sa'yo. Anito habang papasok sila ng bahay. May babaeng kasambahay na nagbukas ng main door, kaya diretso ang kanilang pasok. At pagdating sa malawak na lobby, ay sinalubong sila ng magandang ginang. Is he drunk? Balis ang tanong ng ginang kay Bellona pero kay Evan ito nakatingin. Opo, ma'am. Tipid niyang tugon. Mom, Bellona is my secretary. It's late, so I invited her to sleep over here. Sabad naman ni Evan. Mommy pala nito ang ginang, pero base sa natuklasan niya, stepmother at yahin nito ito. I saw her once in the main office. Anyway, I'm Lorena, Evan's mother. Anang ginang, formal ding nagpakilala. Nice to meet you po, ma'am. Kaswal niyang saan. Maghintay ka na lang dito, Bellona. Ako na maghahatid kay Evan sa kwarto niya. Ani Lorena. Sige po. Pinaubayan na niya sa ginang si Evan at lumukulok siya sa couch. Nabitbit naman niya ang kanyang bag. Meron siyang extra underwear at ibang hygiene stuff doon. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Lorena, balisa. May nangyari ba sa lakad niyo ni Evan, Bellona? Tanong ng ginang nang makalapit sa kanya. Wala naman po. Bakit po, ma'am? Nagalit kasi si Evan nang tinanong ko siya tungkol sa opening ng bagong hotel. Actually, ilang buwan nang malamig ang pakikitungo sa amin ni Evan. He's obviously distancing himself from us. Naalala niyang bigla ang naikwento sa kanya ni Evan. Natukso siyang kumprontahin ng ginang. Evan knows the truth about his real mother, ma'am. Natigal ka lang, ginang. He knew? Paano mo nalaman? Naikwento po niya sa akin kanina. Naglabas po ng sama ng loob. Sinabi ni Evan na hindi kayo ang totoo niyang nanay. At hindi niyo sinabi sa kanya. Ang nagsabi sa kanya ay yung matagal na ninyong katiwala na nag-resign. Nanlulumong lumuklok sa kanyang tabi si Lorena. Namumutla ito. Si Ate Melrose ang nagsabi sa kanya. Ang yaya niya since baby siya. Sinabi ko na wag niya sabihin kay Evan ang totoo eh. Maktol nito. Pero karapatan po ni Evan na malaman ang totoo. Kaya kung ano man ang reaksyon niya ngayon, hindi niyo po siya masisisi. Patagon nagre-rebelde si Evan. At siguro ay naghihintay lang siya na kayo mismo ang magtapat sa kanya. Pero habang pinapatagal niyo ang pagtatapat, lalo po siyang nasasaktan. Maya-maya ay napaluha na ang ginang. Kasalanan ko to. Hindi pa rin nawawala ang guilt at takot ko. Natatakot ako na baka kamuhian ako ni Evan. Kaya nakiusap ako sa asawa ko na wag nang sabihin ng totoo. Anito. Pero alam daw po ng mga kapatid ni Evan ang totoo. Wala man lang may initiative na magsabi sa kanya. At sabi ni Evan, ramdam niya ang pagdisgusto sa kanya ng mga kapatid niya.
Lahat ng maling desisyon niya sa buhay ay ginamit niyo para ibuntun sa kanya lahat ng kamalasang nangyari sa pamilya niyo. Na para bang siya lang ang problema. Pumalatak na siya at hindi niya maintindihan kung bakit dinidepensahan niya ang lalaking kinamuhian niya. Napahagulgol na ang ginang. Thank you, Bellona. I swear I will talk to Evan. At saka pansin ko po, sinusolo ni Evan ang pagmamanage ng main office. Ang ibang kapatid niya ay nakafocus lang sa kanilang mga business. Hindi yan totoo, Iha. Nagmamanage rin ng ibang kumpanya ang mga kapatid ni Evan, pero nakafocus sila sa mga specialties nila. Okay, pero kailangan po ni Evan ng kakampi para kasing pinagkakaisahan siya ng mga kapatid niya. I know that, kaya hinihimo ko ang ibang anak ko na tulungan si Evan. May mali rin ako kung bakit naiinis ang iba kay Evan. Dahil siya ang pinili namin na maging head ng Monticello Empire. At sa kanya ko ibinigay lahat ng stocks ko. I thought spoiling him would kill my guilt. But I forgot my other son's feelings. Napabugas si Bellona ng hangin. Hindi niya akalaing magkukwento rin ng ginang. Ang alam kasi niya'y mahigpit ang Monticello family sa pagbabahagi ng pribadong impormasyon tungkol sa pamilya. Matulog na po kayo, ma'am. Late na. Anya pagkuwan. Ikaw rin, Iha. Ready na ang guest room. Ipapahatid na kita sa maid. Anito at tinawag ang isang kawaksi. Tumayo siya at sumama sa babaeng kawaksi paakyat sa second floor. Kinabukasan ay maagang nagising si Evan dahil humilab ang kanyang sikmura. Una niyang naisip ay si Bellona. Napabalik po siya ng bangon at sumilip sa bintana. Narito pa pala siya. Usal niya nang mamataan niya si Bellona na naglalakad sa gilid ng Olympic swimming pool. Nakasuot ito ng itim na pajama. Bigla namang uminit ang kanyang bumbunan nang mapansing nilapitan ni Edmond ng dalaga. Inalok ng inuming nasa tasa. Binuksan niya ang bintana kaya dinig ang usapan ng dalawa. Akala ko ba hindi ka mai-inlove kay Evan, Bellona? Why are you here? Dinig niyang tanong ni Edmond dito. Tipid na umiti si Bellona. Tinanggap ang alok ni Edmond na inumin. Thanks. Nalasing kasi si Evan kagabi kaya pinagmaneho ko siya. Late na rin kaya pumayag ako mag-sleep over dito. Anito. Does that mean you don't have special feelings for him? Humisi si Bellona pero hindi sumagot. At hindi maintindihan ni Evan kung bakit nasasabik siya sa sagot ni Bellona. Ang pag-aalinlangan nitong sumagot sa tanong ni Edmond ay patunay lamang na may feelings to sa kanya. Bellona is a clever and strong woman. And she's beautiful. Nakangiting usal niya. Maya-maya ay nahimasmasan din siya at pumasok ng banyo. Mabilisan siyang naligo at sa buong proseso ay hindi na naalis sa kanyang isip si Bellona. What the heck, Evan? You're not falling for Bellona. You're just impressed by her personality and performance as secretary. Saway niya sa sarili. Nang makapagbihis ay lumabas na siya ng kwarto. Napansin niya si Bellona na palabas ng mansyon kaya hinabol niya. Nakabihis na ito ng itim na dress. Bellona, are you leaving? Anya nang maharang niya ito. Huminto naman to. Yes, sir. Nag-breakfast ka na ba? Nagkape lang ako. Hindi kasi ako sanay kumain ng ganito kaaga. Ipapahatid na kita sa driver. And thank you for taking me home last night. No worries, sir. Pero baka nakalimutan mo ang pangako mong bonus sa akin, ha? Mahina siyang tumawa. Naalala rin ang pabonus niya rito. I have my word. I'll let you know if ready na ang tourist visa mo. Okay. Bukas ay aasikasuhin ko ng investment contract ni Mr. Moore. Good. Sige po, aalis na ako, sir. Paalam nito. Sinamahan niya ito sa labas at tinawag ang family driver nila na naglilinis ng isang kotse. Manong, pakihatid muna sa bahay niya si Bellona. Kotse ko nang gamitin mo. Utos niya sa Ginoo. Yes, sir. Anito at kinuha ang susi sa lobby ng bahay. Sinundan pa niya si Bellona na lumapit sa kanyang kotse. Pansin niya ang suot nitong sleeper. May dala ka bang sleeper, Bell? Tanong niya. Wala, bigay ito ng mami mo. Binigyan din niya ako ng lumang damit at bag. Anito, bahagya pang itinaas ang bitbit nitong malaking paper bag na itim. Nakausap mo si mami? Manghang untag niya. Oo, at mabait naman siya. Hindi na siya umimik. Bumalik din ng driver at binuksan na ang kotse. Nang makasakay ng kotse si Bellona ay saka lamang siya pumasok ng bahay. Dumiretso siya sa dining area. Nadatnan niya roon ang kanyang mga magulang, nag-aalmusal.
Mag-almusal ka na, Evan. Ani Lorena. Hinila niya ang silyang katapat nito at lumuklok. Pansin kaagad niya ang kakaibang lungkot sa mukha ng mag-asawa. Bakit parang namatayan kayo? Amis niyang tanong sa mga ito. I'm sorry, Evan. Maya-maya ay sabi ni Lucio, ang kanyang ama. Mariing kumunot ang kanyang noo. Why are you apologizing, Dad? Ang mami na niyang nagsalita. Patawarin mo kami ng daddy mo, anak. Hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Matagal mo na palang alam na hindi ako ang nanay mo. Ani Lorena. Nawindang siya, pero maya-maya rin ay biglang manikip ang kanyang dibdib. Who told you I already knew your secret, Mom? Dad. Anya pagkuwan. Si Belona. Natakot kasi ako na baka kapag sinabi namin sa iyo ang totoo, kamuhian mo kami ng daddy mo. We sinned, and until now, we have both been carrying the guilt. I promised her I'd take care of you. So we give everything to you, even though my other sons will hate me. Lumuluhan ang paliwanag ng ginang. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baso ng tubig. 32 years. You lied to me. 5 years ago ko pa nalaman ng totoo nung nag-resign si Aling Melrose. I waited for you to confess, but no one talked to me. All my life, I used to believe I was a bastard of this family. Kung hindi pala sinabi sa'yo ni Belona na natuklasan niya, hindi ka magtatapat sa akin, Mom? Or should I call you stepmom or aunt? What do you prefer? Puno ng hinanakit na pahayag niya. Napahagulgol na ang ginang. I'm so sorry, Evan. Hate me if you want, but please don't cut me off as your mother. Samo nito. I should have done that years ago, but I still owe you for taking care of me. My brothers hate me because you spoiled me. I'd rather live in my office forever than stay here, pretending not to notice my brother's smirks behind my back. I won't beg for more attention. I used to carry my struggle alone, so you don't need to make it up to me. It's too late. Anya at tumayo. Evan, please give us a chance. We will do anything to change your brother's behavior towards you. Samo rin ang kanyang ama. No need. I'm okay with none of you interfering with my private life. Tumalikod na siya at tuluyang lumisan. Hinintay na lamang niyang makabalik ang driver dahil sa restaurant siya kakain. 2 linggo bago dumating ang tourist visa ni Belona. Nagulat siya dahil hinintay yun ni Evan at pinareschedule ang appointment nito sa Tokyo. Sir, sana hindi niyo na lang hinintay ang visa ko. Kaya ko naman bumiyahe mag-isa sa Japan. Ani Belona nang makasalo niya sa lunch ang CEO. Isa yon sa ipinagtataka niya. Napapadalas ang pagyaya ni Evan sa kanya na mag-lunch. Okay lang. Kailangan din kita sa business meeting ko sa Japan. Then mag-extend tayo ng ilang araw para ma-enjoy mo ang pamamasyal. Sige po, pero hindi pa pala natatapos ang problema sa Vico Hotel kasi umapila ang part owner. I know. Pinaiimbestigahan ko na ulit ang problema. Kung bitiwan na lang kaya natin ang Vico Hotel? Natitigilang sinipat siya ni Evan. Bakit mo naman naisip yan? I spent 30 million to get the hotel. Malinaw naman kasi na ayaw ng part owner na bitiwan ng hotel na yun, sir. Baka may sentimental value yun sa kanya. I will talk to the part owner para malaman niya kung ano ang napagkasunduan namin ng hotel founder. Kamuntik na siyang mabulunan ng kasusubo niyang pagkain. Mabuti nakainom kaagad siya ng tubig. Okay ka lang, Belona? Yes, sir. Anya pagkainom ng tubig. Mukhang wala pong balak magpakita ang part owner ng Vigo Hotel, sir. Hindi namin matrace ang record niya. Baka nasa ibang bansa siya. Pangalan ng nanay niyang noong kasal pa sa tatay niya ang nakalagay as part owner. Pero dahil kasal na ito sa asawa nitong Banyaga, nabago ang status nito at hindi na Filipino citizen. Pero may anak ang founder ng hotel, kaso hindi apelido niya ang ginamit. Sabi kasi niya ihiwalay na sila ng asawa niya bago ito manganak. Then the woman cut all their connections. Sa isip ni Belona, tama naman ang lalaki sa nalaman nito. Pero ang totoo ay pinagkatiwala na sa kanya ng nanay niya ang Vico Hotel kaya pilit niya yung binabawi. Kaso baka abutin pa tayo ng taon bago maayos ang problema sa hotel, sir. Anya. I'll find a way to reach out to the part owner. Patagong naikuyom niya ang kanyang kaliwang kamay, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi na siya naiinis kay Evan. Kumain ka pa, Bel. Halos hindi nagagalaw ang pagkain mo.
Maya-maya'y pukaw ni Evan sa pananahimik niya. Napakislot pa siya sa pagkagulat. Saka lamang siya nagpatuloy sa pagsubo ng pagkain. Biyernes ng hapon ng flight ni Bellona at Evan papuntang Japan. Hindi makapag-focus sa biyahe ang dalaga dahil may unexpected news siyang natanggap mula sa Vigo Hotel. Nakausap mo na ba ang part owner ng Vigo Hotel, sir? Hindi na tinping tanong ni Bellona kay Evan habang nakaupo sila na magkatabi sa gitna ng private jet. Kalilipad lang ng jet. No, but I discovered something. I understand now why the hotel part owner can't let go of the property. Tura nito at tumingin sa labas buhat sa salaming bilog. Umahon ng kaba mula sa puso ni Bellona nang maisip na maaaring natuklasan na ni Evan na siya ang anak ng founder ng Vigo Hotel. Pero kung alam na ito ang totoo, dapat ay magalit ito sa kanya. May kinalaman ba yun sa pagpapatigil mo ng demolition, sir? O sisa niya? Ngumiti ito at inabutan siya ng isang bote ng roasted almond nuts. Kinuha naman niya yun at binuksan. Magpahinga muna tayo sa Vigo Hotel. Masyado na yung nakaka-stress. Let's enjoy our vacation first. Anito. Pero ako lang naman na magbabakasyon. Nakisabay lang ako sa'yo, sir. After the chaos in my private affair, I have never had a proper vacation again. And drowning myself in work suffocated me. This time, I felt relief. Biglang nawala ang bigat sa dibdib ko na matagal ko nang kinikimkim. At salamat sa iyo, Belle. Nang muli niya itong sipatin, ay naaktuhan niya itong nakatitig sa kanya, nakangiti. Hindi niya nasaway ang kanyang sarili nang umiti rin. Isang ngiti na mas magaan, walang puot. Patunay lamang yun na umiibig na siya kay Evan. Bakit ka nagpapasalamat sa akin, sir? Tanong niya sabay iwas ng tingin sa CEO. You told my mom about the secret they kept from me for 32 years. Nakapagdesisyon na ako na hayaan na yun. Pero na-realize ko rin na habang hinahayaan ko silang manahimik, kusang lumalayo ang loob ko sa kanila. I already accepted the truth that I don't belong to them. But your words woke me up. Aling words, sir? Inisip pa niya kung ano ang nasabi niya kay Evan. You said your family had already broken up before you were born. But you still managed to give both your parents attention and never blame them for not giving you a complete family. Narealize ko na maswerte pa rin ako kasi binusog ako ng care ng parents ko. At tama ka, no matter what happened between my family and me, we're still family. Hindi naman lubhang masama ang pamilya ko para burahin ko sila sa buhay ko. Tipid siyang umiti nang mapagtanto na hindi niya nagulo ang buhay ni Evan. Sa halip ay inayos pa niya. Imbis na mainis, ay may namumuong galak sa kanyang puso. Sa totoo lang, naiinis ako sa iyo nung una, Sir Evan. Kasi mayabang ka, cheater, gumagamit ng dirty tricks para makuha ang ibang company. Seriously? Gilalas nitong untag. Matiim siya nitong tinitigan. Natawa siya sa reaksyon nito. Pinagtawanan din niya ang kanyang sarili. Seryoso ako. Pero sorry sa panghuhusgang yun. Maliban sa part na marami kang dirty tricks. I won't blame you, Belle. Halos lahat naman ng tao nagdududa sa way ko ng pag-acquire ng ibang kumpanya. But the truth is, the dirty tricks you mentioned are the way I negotiate with other businessmen. I use manipulation in a good way. Inuusik ko sila para mas ma-realize nila ang tanging choice nila ay ibenta ang kumpanya kaysa malubog sila sa utang. Kusa na silang lumalapit sa akin. Alam kasi nila na may kakayahan akong isalba ang kumpanya nila. Then I offered them a deal na hindi sila mahihirapan. Some offered me a marital alliance, but I refused. Ayoko kasi ng ganun. Isang businessman lang ang inalok ko mismo ng marriage deal. Hindi pa ako kasal nun. Oh? Sinong businessman, sir? Ang founder ng Vigo Hotel. Natigalgal siya at ilang sandaling nakatitig lang kay Evan. Naalala niya bigla ang sinabi noon ng daddy niya na kailangan nito ng tulong niya upang maisalba ang kumpanya. Ipapakasal umano siya nito sa negosyante, pero tumanggi siya. So, kilala mo ang anak ng businessman na yon? Pagkuha na itanong niya, hinuhuli rin si Evan. I met her once, pero matagal na yun. Kaya hindi ko na maalala ang mukha niya, pati pangalan. Naglayas daw kasi siya. Pinagpawisan ng malamig si Bellona. Kalaunan ay nilamon siya ng guilt. Simula kasi nang nilayasan niya ang daddy niya, tuluyang bumagsak ang kumpanya nila. Pero patuloy siyang sinusuportahan ng ama sa pag-aaral.
You pressure the businessman, kaya siguro na-stress din siya, sir. No. Sa dami ng nakadil ko negosyante, ang taong yun lang ang hindi ko pinipressure. Bakit? He was my mentor, but I failed to help him when he wasn't capable of managing his company. He came to me when it was too late. Lubog na siya sa utang at may sakit. So, wala siyang choice kundi ibenta ang kumpanya niya sa akin. Dapat ay magprotesta si Bellona at igiit na na-pressure ni Evan ang tatay niya. Pero wala na siyang makapanggalit dito. Pagdating sa Tokyo ay dumiretso sila sa hotel na pag-aari rin ni Evan. Nasorpresa si Bellona dahil nagpa-reserve din ng VIP hotel suite si Evan para sa kanya. Pwede namang ordinary suite lang ang sa akin, sir. Anya nang papasok sila ng elevator. I own this hotel and you're my secretary. So no worries. Walang maniningil sa atin. Ngumiti siya at for the first time, nakaramdam siya ng hiya kay Evan. Kailan naman ang meeting natin, sir? Pagkuha na itanong niya. Sa Monday pa. Monday pa? Bakit ang aga nating nagpunta rito? Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Ngumiti ito. I told you, susulitin natin ng bakasyon. We have 2 days to enjoy before the meeting. Martes tayo babalik ng Pilipinas. So, sasamahan mo akong mamasyal? Of course, para hindi ka mahirapang gumala. Nasa kabilang building lang din ng electronic company kaya hindi na tayo lalayo. Pero kung gusto mong gumala sa ibang lugar, pwede natin gamitin ng chopper ko. Hindi mo na kailangan sagutin pati gagastusin ko sa gala, sir. Please accept it, Belle. You mean a lot to me, and I'm just paying you back. Namimilog ang mga matang tumitig siya rito. Talagang hindi na niya mapigilan ang kanyang puso na umibig kay Evan. Salamat, sir. Pero baka isipin ng ibang empleyado mo na may espesyal sa atin, ha? Wala pa bang espesyal sa atin, Belle? Umuusig nitong tanong. Anong ibig mong sabihin? Bago siya nito masagot, ay biglang umalog ang elevator at nawalan siya ng balanse. Tumansik siya kay Evan na nakasandal sa dingding. Ikinulong naman siya nito sa mahigpit na yakap. It's an earthquake. Bulalas nito pero nakatitig sa kanyang mga mata. Humupa rin kaagad ang pagyanig pero tila napako na si Bellona sa yakap ng kanyang boss. Namanhid kasi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Are you okay, Belle? Paggawan ay tanong ni Evan na pumukaw sa kanyang wisyo. Kumisnot siya at lumayo rito. Okay lang ako. Salamat. Naiilang niyang tugon. Huminto na rin ang elevator at nagpatiuna siyang lumabas, hila-hila ang kanyang maleta. Doon na sila naghiwalay ni Evan. Sa loob ng 2 araw na gala, ay tuluyang nakalimutan ni Bellona ang tunay niyang pakay. Lalo lamang siyang umibig kay Evan dahil sa effort nito na mapasaya siya. Sir, baka maintriga tayo nito, ha? Saan niya habang pababa sila ng chopper? Nalibot na nila ang ibang magagandang lugar sa Japan. Maintriga na, no? Natatawa ring untag nito. Na baka nagde-date tayo. Hindi yun matatawag na intriga kung totoo naman. We're dating. Napahinto siya at hinarap si Evan. Seryoso ka ba, sir? Malapad nang ngumiti si Evan. Of course. Tugon nito at may dinukot sa bulsa ng pants nito. Ipinakita nito sa kanya ang itim na parehabang velvet box. Pinuksan nito yon. You mentioned yesterday that you want an autumn leaf pendant. I saw it in a jewelry shop earlier, and I bought it for you. Shock na tinitigan niya ang pendant. Obvious na gawa yan sa ginto. Ibibigay mo sa akin yan, sir? Manghang niya. Yes, it's my first gift as your suitor. Sa halip na masabik ay naunahan siya ng kaba nang maisip ang kanyang hidden agenda. Seryoso ka ba talaga, Sir Evan? Hindi naglaho ang ngiti sa mga labi nito. I'm definitely serious, Belle. Since I realized you're special, I decided to pursue you. Pero kung ayaw mo talaga sa katulad ko na may sirang reputasyon, okay lang. At least I tried. And please, sabi ko sa'yo, Evan na lang pag tayo lang, di ba? Gusto niyang tanggihan si Evan hindi dahil ayaw niya rito, kundi dahil sa guilt. She fooled him, at ayaw niyang itunad siya nito sa mga taong nagtraidor dito. Oo nga, nakakalimutan ko kasi na di mag-sir. Pero hindi mo pa ako lubos na kilala, Evan. Paano kung katulad din pala ako ng babaeng nagtaksil sa'yo? I'm more careful this time. Just give me a chance. And then let's learn more about our private lives during the courting process. Ayoko rin ng madalian. Natuto na ako sa nakaraan ko. But if I fail again,
I won't seek another relationship. Sa pagkakataong yon ay isinantabi ni Bellona ang kanyang agam-agam at pinalaya ang daing ng kanyang puso. Nasagot na rin naman ang mahalagang tanong niya tungkol sa kumpanya ng kanyang ama. Sige, pero secret lang muna to ha. Ayaw kong makantsawan ni Edmond. Anya pagawan. Bakit ka naman kakantsawan ni Edmond? Kasi iginiit ko sa kanya na hindi ako ibig sa'yo. Do you mean you like me too? Nanlalaki ang mga mata ang ani Evan. Uminit na ang pakiramdam niya sa muka. Consider it my confession but don't take it seriously. Why not? I already assume you like me too, Belle. Hindi siya nakakilos nang pumesto sa kanyang likuran si Evan. Maingat nitong isinuot sa kanyang leeg ang kwintas. Hinawakan naman niya ang pendant niyon at napangiti. Thank you, Evan. Iingatan ko tong kwintas na bigay mo. Bumalik sa harapan niya ang binata, ngunit nawindang siya nang bigla siya nitong nakawan ng halik sa mga labi. That was just the start, sweetheart. Expect more gifts to come. Nakangiting anito sabay atras. Hindi na niya ito nasita dahil sa naguhuramentado niyang puso. Kinabukasan, pagkatapos ng meeting, ay tumambay sa lobby ng 5th floors ng hotel si Bellona. Kausap niya sa cellphone ng kanyang ina. Ma, bakit may pirma kayo sa original agreement contract ni Daddy at Evan Monticello? Palatak niya sa ina. Aksidente kasi niyang nakalkal ang files ni Evan sa laptop nito. Sorry anak, late ko na na-realize na nakapirma pala ako. Lasing ako nung pinakita sa akin ng daddy mo ang files. Natakot ako kaya nagpagawa ako ng peking agreement at yun ang ibinigay ko sa'yo. Ani Vicky, ang kanyang ina. Ano? Nagsinungaling kayo sa akin eh. Nakita ko rin ang pinirmahan mong papeles para sa shares mo sa Vigo Hotel. Pirma mo yun noong kasal pa kayo ni daddy at valid yun. Nanginig na ang boses ng kanyang ina buhat sa kabilang linya. Anak, kasalanan ko lahat to. Nagsinungaling ako kasi inuusig mo ko tungkol sa Vigo Hotel. Kasi nagamit ko sa casino ang 10 million share na ibinigay ng daddy mo. At natalo ako. Para sana sa'yo yun eh. Inunti-unti ko namang ibinabalik sa'yo. Binilihan kita ng bahay sa Makati kasi ayaw mong tumira sa bahay ng daddy mo. Bigla siyang nanlumo at napasandal sa dingding. Sa huli pala ay wala talagang mali sa pagbili ni Evan sa kumpanya ng tatay niya. Ang dami kong nasayang na pera at oras para ilaban ng Vigo Hotel. Kasi first investment yun ni Daddy. Doon din ako nakatagpo ng mga kaibigan na hanggang ngayon ay dinadamayan ako. Isinumpa ko pa si Evan. Sinisi sa pagkawala ng kumpanya at pagkakasakit ni Daddy. Tapos ikaw lang pala nanloko sa akin, ma. Magkano lang ba yung halaga ng bahay na binili mo? Wala pang 3 milyon. Palatak niya sa ina. Sorry anak. Promise babayaran kita. Huwag kang magalit please. Pinuto na niya ang tawag. Ang problema niya ngayon ay kung paano siya magtatapat kay Evan. Pagbalik ng Pilipinas ay nagatungan ang kaba ni Bellona nang malamang pinakansel na ni Evan ang demolition sa Vigo Hotel. Bigla rin itong umiwas sa kanya. Evan, may problema ba sa Vigo Hotel? Tanong niya nang puntahan niya sa opisina nito ang CEO. Wala, pero alam kong ikaw meron. Anito na may sarkasmo. Alam na niya ang ibig nitong sabihin. Malamang ay alam na nito ang sikreto niya. Evan, let me explain. Nataranta na siya. Explain what? That you have a reason to spy on me? That you're Duncan Lizardo's daughter? Pinagpawisan na siya ng malamig. Sorry, sabi kasi ng nanay ko ay sinadya mong bumagsak ang kumpanya ng tatay ko. Gusto ko lang namang mabawi ang Vigo Hotel kasi para sa akin ang malaking share nun. Hindi na kumibo si Evan at nag-focus sa cellphone nito na may tumatawag. Dumating din si Rigor kaya nawalan siya ng chance na magpaliwanag pa. If you can't forgive me, it's okay. I will resign. Sabi na lamang niya at nagmamadaling lumabas. Pagbalik ni Bellona sa kanyang opisina ay kaagad siyang nagligpit ng gamit. Nagkasya naman yon sa malaking handbag niya. Ngunit paglabas niya ng opisina ay sinalubong siya ni Evan. May hawak itong itim na folder. So, basta ka nalang aalis na hindi pinapaliwanag sa akin ng lahat, Bellona? Okay, sasabihin ko sa'yo lahat. My feelings for you aren't part of my plan. I learned to love you during the investigation process. Also, I'm not just a secretary. I'm a licensed lawyer. I'm the one who opened the case about the Vigo Hotel. Nanay ko ang part owner. Pero sa akin talaga dapat mapupunta ang shares
kasi nakalagay sa last will ng dad ko. Kaso, nagastos ni Mommy sa sugal ang pera at hindi sinabi sa akin noon. I was fooled by my own mother to Evan. Lumuluhang paliwanag niya. I investigated your mother too. Nagpadala ako ng abogado kung saan nakatira ang nanay mo. Umamin din siya. Wala kang kasalanan, Bel. Biktima ka rin ng panloloko at kasinungalingan ng nanay mo. Wala akong problema sa tatay mo dahil sa akin niya naikwento lahat ng problema niya. Hindi kanya pinilit sa business deal with marriage kasi ayaw niyang madistract ka sa pag-aaral ng abogasya. Hindi rin niya sinabi na may cancer siya kasi ayaw niyang mag-alala ka. I offered him help to treat his cancer but he refused. Last stage na rin kasi ang cancer niya. He just agreed to sell his companies to me. At yun ang pinambayad niya sa utang. Ibinukod lang niya ang shares ng nanay mo na mapupunta sa'yo. Alam mo na lahat? Yes. Noon pang bago tayo umuwi mula Japan. Pero bakit hindi mo ako kinamprunta? Itinuloy mo pa ang panliligaw sa akin. Ngumisi si Evan sabay abot sa kanya ng file folder. Kinuha niya yon at binuklat. Nagulat siya nang mabasa ang papeles. Rights transfer yon ng Vigo Hotel under sa pangalan niya. Ibibigay mo sa akin ng hotel, Evan? Gilalas niyang untag. Yes, and consider it my gift. Pero hindi parte ng panliligaw ko. Pero bakit? I love you, Belle. I can afford to lose some of my companies, but not you. I understand why you can't let go of the Vigo Hotel. Itinuring mo yung pundasyon ng perpektong pamilya na hindi mo naranasan. So I decided to give it back to you. I will fund the renovation or rebuilding of the hotel too. Hindi siya nakapagsalita dahil ginupo na ng hindi mawaring emosyon ang kanyang puso. Napayakap na lamang siya kay Evan. Salamat, Evan. Sorry rin kasi una ko plano ipabagsakin ka. Pero simula nang nakilala pa kita ng lubusan, biglang naglaho ang inis ko sa'yo. Humihikbing Anya. So, ang pagpapasaway mo noong una ay sinasadya mo at parte ng secret revenge mo sa akin? Alin doon? Maang niya. Sinasadya mong mag-serve ng mapait at malamig na kape sa akin. Pinupurnada mo ang ibang business deals. Bahagya siyang lumayo rito at natawa. Oo, sinasadya ko yun para inisin ka at palabasin ng tunay mong ugali. Bigo naman ako. Pero nasecure ko naman ng business partnership sa iba, lalo na kay Mr. Moore. Ang pinapakialaman ko lang ay yung alam kong wala kang mapapala. Muli siya nitong niyakap at hinagkan sa noo. Don't worry, hindi ako galit. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo dahil sa pang-uusig mo sa akin. Dati talaga, gumagamit ako ng dirty tricks kasi desperado ako na makaangat sa Monticello Empire. Kasi yun lang ang paraan para hindi ako maliitin ng ibang tao. Pero since nakilala ko ang daddy mo, itinigil ko ang mga maling gawain sa business. I learned how to survive without dirty tricks. Your dad is my inspiration, Belle. Kaya pala may nakita akong pictures niya ni daddy sa laptop mo at meron din nakasama ako. Na-recover ko lang yun sa old files ko habang palihim na nag-iimbestiga sa'yo. At na-realize ko kung bakit familiar ka sa akin sa unang pagkikita pa lang natin dito sa office. Nakita na nga tayo minsan sa office ng daddy mo. Hindi na siya bumitiw sa yakap ni Evan. So, can we continue our relationship? Tanong niya. Tumingala siya sa mukha ng binata. Yumuko naman ito. Can we move on to the next level? Nakangiting tanong din ito. Anong level? Be my wife, Belle. Nawindang siya. Akala ko ba ayaw mo magmadali? Yes, but at least we get engaged. So no one will dare to court you behind my back. Pansin ko, interesado rin sa'yo si Edmond. Hindi friends lang kami ni Edmond. Then let's get engaged. I do. Walang gatol niyang tugon. Dahil sa excitement ay nasiil siya ng marubdob na halik ni Evan na kanya ring tinugon. 5 buwan pagkatapos ng engagement ni na Evan at Belona ay nagpakasal din sila sa simbahan. Pinatawad na niya ang kanyang ina at sinimulan ng renovation ng Vigo Hotel. Suportado rin sila ng pamilya ni Evan na pinatawad na rin ito. Nabuntis din kaagad si Belona kaya nagpahinga muna siya sa trabaho. Minsan, ang paghihiganti ay bunga ng maling akala. At sa halip na alamin ang katotohanan, hinahayaan nating manguna ang galit. Ngunit may mga pagkakataong ding ang pagpapatawad ang nagbubukas ng pinto para sa pag-ibig na muntik na nating mapalagpas. Dahil baka ang taong gusto nating paghigantihan ay siya palang taong nakalaan nating mahalin at makasama sana habang buhay.
Because not every mistake deserves revenge. Some deserves the chance to be understood. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.